Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang memorial at kapistahan ni San Benito, Saint Benedict of Nursia. At ang relasyon ni Saint Benedict sa Diyos ay iisa, meaning munus, one. Sapagkat ang buhay ng isang Kristiyano ay kailangan ang kanyang relasyon sa Diyos ay iisa, sapagkat kung ang kanyang puso ay mayroong nakatira sa kanyang buhay, hindi totoo siyang umiibig sa Diyos. Kaya in the monastic, in the time of Saint Benedict, ay maraming sumama sa kanya, maraming naniwala sa kanya, dahil ang kanyang buhay ay isang totoo na pag-ibig sa Diyos, paglilingkod sa kanyang kapwa-tao, to pray constantly. Kaya nga ang muto ng mga Benedictine ay tinatawag ora et labora. Ang panalangin at ang pagtatrabaho ay isa, sapagkat ang trabaho ay hindi ito pwedeng ihiwalay sa pagdadasal. Sapagkat nga ang tao sa kanyang ginagawa lahat, ang sentro ng lahat ay ang Diyos. At ito ang ating napakinggan sa unang pagbasa. When the people of Israel no longer one with the Lord, their heart is already in the idols, their heart is already in the life na gusto nila sa kanilang buhay, ay ang kanilang puso ay wala na sa Diyos. Sapagkat ang puso ng tao ay kailangan ng sentro ang Diyos. Sapagkat ito ang pinibigay ng batas sa bayang Israel, at the same time in us, the commandments. Kaya nga sinasabi, makinig kayo. Pakinggan ninyo ang Diyos. Mahalin ninyo ang Diyos sa buong ninyong puso, sa buong ninyong lakas at buong ninyong isipan. At mahalin din ninyo ang inyong mga kapitbahay, kagaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. Ito ang lahat ng sentro ng buhay ng isang Kristiyano, kahit relihiyoso at hindi relihiyoso, laiko. Ang sentro ng lahat ay kaisa sa Diyos. Kaya nga, ang isang taong nagmahal sa Diyos, wala na siyang hahanapin pa. Kaya nga, ang Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, na sinasabi ni Kristo sa mga apostolis niya, He who welcomes you welcomes the one who sent me. If the one who sent is the one kayo'y pinapadala ko, kapag ang tumatanggap sa inyo, sila rin ay mayroong natatanggap. Kayo'y pinapadala ko without cost, and you receive also without cost. Bakit, mga kapatid? Sinasabi ito ni Kristo, sapagkat ang tao, kapag siya'y naglilingkod, taos puso sa Diyos, ang kanyang buhay ay hindi niya hahanapin ang mga bagay sa mundo. Kusa itong dumadating sa kanya. Ang kanyang buhay ay punong-puno ng pag-asa. At ang kanyang pagkatao ay nandoon na kanya ang sufficiency ng lahat ng bagay sa kanyang buhay. Kaya nga sabi ni Kristo dito sa Ebanghelyo, do not bring anything. Do not bring haversacks. Do not bring extra tunic. Do not bring any money, extra money, but bring only the good news, because the kingdom of God is near at hand. Convert, meaning the conversion is to be one with God. Kaya mga kapatid, kung ang ating puso ay hindi iisa sa Diyos, not munus sa ating pamumuhay sa Diyos, lahat ay pupunuin natin ang ating mga puso. Kahit kung tingnan natin ang problema ng mundo ay ang puso ng tao, hindi wala ng iba. Hindi ang panlabas na anyo ng buhay na iyo'y marami kang kalaban, marami kang hindi naintindihan. Ang problema ng tao ay sa ang kanyang puso. Kapag wala sa Diyos ang kanyang puso, lahat ay hindi mabuti. Kaya nga si Saint Benedict, kahit sa gitna ng monastery, marami siyang kaaway. Benedict wanted to. Kaya nga ang buhay ni Benedito ay ang kanyang maraming bisis na siya ipapatay ng kanyang kapwa mga mong at pinupoison siya kahit sa gitna nito, sapagkat ayaw nila
na ganito ang buhay. Ngunit, si Benedict ay ang kanyang puso ay nasa Diyos, ang kanyang pag-ibig ay nasa Diyos, ang kanyang buhay ay pagbibigay sa lahat. Ito ang gusto rin ng Diyos bawat isa sa atin. To be monos in the Lord mean to be one with the Lord. Our heart is only to desire God. Kaya nga itong araw na ito ay napakaganda. Kaya nga kung tayo nagtatrabaho, ura et labora. When we work, we pray together because our heart is always to be one with God. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, kung puno-puno tayo ng ganitong buhay, ang ating ginagalawan lahat ay mabuti. Ang ating puso ay walang dungis na masasama sa ating kapwa-tao, kundi ang ating puso ay pawang pagbibigay, pag-iintindi at pagbibigay ng ating sarili, sapagkat ang ating puso ay iisa sa Diyos. Kaya nga sabi ni St. John of the Cross rin, sabi niya, sola et solo. When we are alone with the Lord, we are happy. Kagaya rin ni St. Benedict, he is alone with the Lord, one with the Lord, and there is a happiness and the joy of this person. Kaya tayo bilang nanampalataya ni Kristo sa ating pamumuhay, kung ating pinupuno ang ating puso sa pag-ibig ng Diyos araw-araw, ang lahat ng ginagalawan natin ay pag-ibig sa ating kapwa-tao. Because if the person is the center of everything sa kanyang buhay ay ang Diyos, ang lahat ng kanyang ginagawa ay mabuti. Kaya nga in the ancient tradition of the church, in the monastic o monasticism, sa Eastern at Western tradition, ang mga monk ay nag-iisa. At ang kanilang panalangin, always saying, Jesus, Son of David, have mercy on me, I am a sinner. Recognizing the unworthiness of that monk, but receiving completely the sufficiency of life because there is the center of relationship of Christ. Mga kapatid, ito ang panyaya ngayon sa araw sa atin, ang kapastahan ni St. Benedict. At ang panganyaya na ito ay maging kaysa ni Kristo Jesus. Amen.